Dear Kuya Bono, ang pagsulat ko sa iyo ay bahagi ng ini-enjoy kong freedom and happiness na ngayon. Galing ako sa napaka-boring na buhay na halos walang pinag-iba sa taong nakakulong. Siguro kung mula pa noong maliit ako ay nakamulatan ko na ang ganong klaseng buhay, baka nakasanayan ko sana. Kaso hindi dahil katatapos ko lang ng third year sa high school noong pasukin namin ang ganong klaseng pamumuhay. Nagkasakit kasi si Mama kaya nag-decide si Lola na sumuko na lang si Mama sa kapangyarihan ng aming ama. Ang desisyong yon ni Mama ay sobra-sobra kong kinainisan. Nagalit ako, nasuklam ako sa kanya but because bata pa ako, wala din akong nagawa. First time kong ma-in love noong 12 years old ako, going 13. Sinagot ko lang si Adriel sa text. Kasi sa text din naman siya nanligaw. Pero that day na sinagot ko siya, sabi niya, magkita daw kami sa hillside. May ibibigay daw siya sa akin. Nagpunta nga ako Kuya Bono sakay ng bisikleta ng kapatid kong si Abdel. Nadatnan ko doon si Adriel na may hawak na blue na teddy bear. And he said, tuwing mamimiss mo ako, yakapin mo lang to. Sobrang cute ni Adriel Kuya Bono at may kaya sila. Matagal ko na siyang crush pero sa private school kasi siya nag-study. Ako sa barangay lang namin. That day na magkasama kami ni Adriel sa hillside, noong unang araw na maging kami was, I think, the happiest day of my teenage life. Nasa ilalim kami ng isang puno, magkadikit na nakaupo sa malalaking ugat nito. That's also the first time na ma-inlove ako at magkaroon ng boyfriend. At noon ko rin Kuya Bono natikman ang first kiss na hanggang ngayon, at siguro kahit kanino ay laging sweet memory ang first kiss. Kaya lang kagad ding naputol ang relasyon namin ni Adriel dahil kinuha siya ng lola niya sa Maynila at doon na siya nag-aral. Nung una, okay naman ang long distance relationship namin hanggang sa unti-unti na lang nawala. Sobrang sakit nung sabihin sa akin ni Adriel na may iba na siya. Natatandaan ko pa kung gaano kadalas akong umiyak noon tuwing maaalala ko siya. Yung sakit na idinulot sa akin ni Adriel ang nagtulak sa akin para sagutin ang iba ko pang suitors noon. Kasi naisip ko na baka mabawasan ang sakit kapag may iba na akong karelasyon, may iba nang nagpaparamdam sa akin ng pagmamahal. Kaya lang mali ako. Kasi yung tatlong ipinalit ko kay Adriel, hindi rin sila nagtagal. Kaya nagtry pa rin ako sa iba't iba. Hanggang sa lumaon Kuya Bono ay binigyan na ako ng alias ng mga nakakakilala sa akin. Playgirl. Oo Kuya Bono, playgirl daw ako.
I need to admit na oo, nagbago ako. Mula sa inosenteng dalaginding noon ay naging bad girl nga ako. Nabarkada din ako sa mga tinatawag nilang bad influence, pero trust me, ang mga bad influence na yon ang nagturo sa akin ng napakaraming bagay na never kong matututunan sa mama at lola ko. Sa kanila ko rin naranasan ng magbisyo. Sa barkada ay naranasan kong manganib, maaksidente sa motor, mahabol ng pulis. Pero sa kabila ng lahat ng mga yon ay masaya. Walang katumbas na saya. Pero habang nagsasaya ako kasama ang barkada ay sumasakit naman ang ulo sa konsumisyon ang mama at lola ko. Ang tawag din nila sa akin noon ay burara. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko na inalam dahil wala naman akong pakialam. Ang alam ko lang, pasaway ako, mabarkada at nawalan na rin ako ng respeto sa kanila. Nasasagot ko na sila at hindi ko sinusunod ang mga sinasabi nila. At si Abdel na kapatid ko, naging kaaway ko dahil nawalan naman siya ng respeto sa akin. Hindi naman kami sobrang mahirap, Kuya Bono, kasi may tinatanggap kaming allowance ng younger and only kapatid kong si Abdel mula sa tatay namin na isang silent millionaire. Pero sa itsura ni Papa, hindi mo talaga aakalain na ganun siya kayaman. Simple lang kasi siyang magdala. Baduy nga at hindi siya gwapo. Malaki ang kanyang mga mata at sa kanya ko naman ang mga mata ko, Kuya Bono. Dahilan para nung elementary at high school ako ay nabubuli ako. Tanda ko pa yung kaklase kong bakla na si Arsenio Tabundong noong third year high school ako. Tinatawag niya akong Miss Dakota. Dako daw kasi ang aking mata. Muslim si Papa at marami siyang asawa at mga anak at apo. Nakatira sila sa isang malawak na compound sa Mandaue City, Cebu. At nung tumiklop si Mama sa power ni Papa, doon na rin kami tumira. Which I hated the most kasi kasasagot ko lang ulit nun kay Adriel at ayoko sanang maging magkalayo ulit kami. Sa Cebu City kami nakatira noon, sa bahay ng lola ko sa Sapang Dako. Simple ang buhay namin noon. May sari-sari store lang si Mama at si Lola naman ay tumatanggap lang ng allowance mula sa iba niyang anak. Hindi ko alam na na-diagnose si Mama ng early stage of breast cancer at wala siyang savings para ipagamot ang sarili niya. Wala kasi siyang natatanggap na financial support mula kay Papa dahil nga sa ang batas ni Papa ay mga asawa lang niya na nakatira sa compound ang makikinabang sa pera niya. Kaming mga anak na nasa labas ng compound ay may natatanggap pero mas maliit kumpara sa mga nakatira sa loob ng compound. So from there, nag-decide si Mama na tumira na kami sa compound which is in Mandaue. Katabing syudad lang naman ito ng Cebu City pero as much as possible ay ayoko talagang mapalayo kay Adriel. Gusto ko na nakikita at nakakasama ko siya everyday. Until that day na nag-iimpake kami, umiiyak ako at sinisisi ko sina Lola at Mami kasi gusto kong maiwan kay Lola pero ayaw ni Lola. Ayaw daw niyang mamatay sa consumption sa akin. Nagwala ako noon at nagkulong sa kwarto hanggang sa binuksan ni Lola ang pinto gamit ang spare na susi at doon niya sinabi na, "Gusto mo bang mamatay ang mama mo?"
Hindi ako tumingin kay Lola. Yakap ko ang teddy bear na bigay ni Adriel nung araw na sagutin ko siya. Hinawakan ni Lola ang magkabilang balikat ko and she said, "Tumingin ka sa akin, Armina. May cancer ang mami mo at wala siyang perang pampagamot sa sarili niya." I love my mom, Kuya Bono. Hindi lang niya alam kasi hindi ko nasasabi sa kanya since naging pasaway ako. Ayokong mawala siya. Kaya nang malaman ko ang sitwasyon niya, kahit masakit sa akin ay sumama na rin ako. Nag-promise na lang kami ni Adriel noon na kahit magkalayo kami, walang mababago sa amin and we will constantly communicate through text or sa Facebook Messenger. That day na magpaalam kami ni Adriel sa isa't isa sa hillside, may nangyari sa amin at siya ang una. Tinanggap ko yung burara, bad girl at playgirl na alias nila sa akin, pero never kong isinuko sa mga nakarelasyon ko ang pagkababae ko. Eksperto ako noon kung paano umiwas kapag nagmamanyak na ang lalaki. But Adriel was totally different kasi mahal na mahal ko siya. Kaya sa kanya ay hindi ko pinagdamot ang katawan ko. Isang van na pagmamayari ng compound ang sumundo sa amin sa bahay. Mga mahalagang gamit lang ang dinala namin ayon sa bilin ni Papa. Habang daan ay katext ko si Adriel. Ang sweet-sweet niya sa text kaya naman halos hindi ko namamalayang nasa loob na pala kami ng compound na parang isang subdivision. Mataas ang bakod na sa ibabaw ay nadugtungan pa ng mataas din na barbed wire. Maraming magagandang bahay na magkakalayo. May park sa gitna kung saan naglalaro ang ilang bata na may bantay na matatandang naka-uniform. Hula ko noon ay mga yaya. May gym o basketball court din. Maraming halaman at puno. Para talaga siyang subdivision. Huminto ang van sa tapat ng isang bungalow na hindi man kasing ganda ng ibang bahay pero malayong mas maganda sa bahay ng lola ko kung saan kami galing. Ang bungalow na yon ang naging bahay namin. May sarili akong bedroom, light pink ang pintura ng dingding at rose pink ang kulay ng bedsheet. May sarili ding kwarto ang kapatid kong si Abdel, kulay blue naman. Yung kwarto ni Mama ang napaka-elegante at napakaluwang pa. May sarili ding banyo, may shower cubicle at may bathtub. Katabi ng banyo ni Mama ang maluwang na walk-in closet. Kanya-kanyang aparador ang lalagyan ng sapatos, bags, damit na depende sa laki. Isang maleta lang ang dalang damit ni Mama kaya't nung ilagay niya mga damit niya sa closet ay sobrang dami pang bakante. Hindi ko naiwasang tanungin si Mama noon habang nagsasalansan siya ng mga damit niya sa closet niya. Ito ba yung buhay na ang tagal mong inayawan? Sinulyapan lang niya ako, Kuya Bono. Kung noon mo pa kami dinila dito, noon ko pa sana na-experience magkaroon ng sarili kong kwarto. Hindi kaagad siya sumagot. Humugot ng malalim na hininga at ang sabi, "Kung hindi lang kailangan, hindi ko pa rin kayo dadalhin dito." Hindi na ako umimik kasi naalala ko ang dahilan niya. Mga kapitbahay namin ang ibang asawa ni Papa.
Sandali ko lang na-enjoy ang medyo marangyang buhay, Kuya Bono. Wala pang isang linggo, gusto ko nang maglayas, pero mahirap. Makaalis man ako, hahanapin pa rin ako ng mga tao ni na Papa. Second night namin sa compound nung dumating si Papa. Tulog na ako noon pero pinagising ako kay Ate Isay na isa sa mga kasambahay namin. Nung una, sweet si Papa sa amin ni Abdel, bagay na ikinaasiw ako kasi sobrang dalang namin siya makasama. Tanda ko, once or twice a year lang niya kami dinadalaw noon. Pagkatapos maging sweet ni Papa that night ay nagsimula na siyang maglahad ng mga rules and regulations sa compound. At wala ni isa sa mga rules na yon ang ikinatuwa ng isang pasaway na kagaya ko. Hatid sundo kami sa school ng mga tao ni Papa. At alam nila ang oras ng pasok at uwi namin kaya't wala talagang chance na makapaglakwatsa. Si Ate Nora ay masariling opisina at staff. Sila ay mga tao ng compound at sila ang naka-assign para i-monitor ang galaw naming mga estudyanteng nakatira sa loob. Noong enrollment sa isang private school sa Cebu, staff ni Ate Nora ang kasama ko at inalam niya kung sino-sino ang mga teachers ko. Kinuha pa niya ang address at contact numbers ng mga ito. Dati pa rin nung bago lang ako sa compound, kinuha nila ang cellphone ko at tinanong kung sino-sino ang mga nasa phone book ko. Kinuha nila lahat ng contacts doon. Tinanong din nila ang address ng bawat isa. Noon pa lang, Kuya Bono, ay nauwiwindang na ako sa sobrang higpit nila. Para talaga kaming mga kriminal na mabibilanggo. Ayon kay Ate Nora, pwede naman daw lumabas o sumama sa kaibigan pero kailangang humingi ng permiso sa opisina niya. Pero nakadepende pa rin sa head ng family kung papayag sila. Well, hindi lang naman sa amin ng kapatid ko applicable ang mga rules na yun kundi sa lahat ng 21 below ang edad or wala pang asawa o sariling pamilya na nakatira sa loob ng compound. Like I said earlier, Kuya Bono, ang compound ay parang subdivision. Maraming bahay sa loob. Bahay na pagmamay-ari ng mga kapatid ni Papa at anak ng mga ito na may mga sarili ng families. Sa malaking kwadro ko na lang nakita ang pictures ng lolo at lola ko, mga magulang ni na Papa na siyang nagtayo ng compound noon. Nakalagay ang kwadro na yon sa admin office na siyang pinakamalapit na building sa main gate. Doon ang opisina ni Ate Nora at ang chief ng security at ng maintenance. Pati ang mga lumang pictures ng compound noong ang malaking bahay pa lang ni na lolo at lola ang nakatayo, naka-display din doon. Black and white pa yon. Pinakamalaki ang kwadro ng family picture nila nung wala pang asawa si Papa at ang 7 kapatid niya. Si Papa ang pang-5, Kuya Bono, kaya't hindi siya ang pinakamakapangyarihan sa compound, kundi ang pangalawa sa panganay na si Bapa Usbal. Babae kasi ang panganay nilang si Babo Fatima kaya't kulang ito sa kapangyarihan. At isa lang ang asawa niya. Baka lang kasi malito kayo kaya uncle at auntie na lang ang gamitin ko. Hindi na Bapa at Babo kasi maranaw po ang salitang iyon na siyang salita ng mga matatanda sa compound. FYI na lang po, ang Bapa po ay uncle at ang Babo naman ay auntie. Ang lolo po ay ama Adatu at ang lola ay ina Abai. At ang cousin ay tinged. Ang ate or kuya ay kaka. Ang apo naman ay apo din. Ang anak ay wata. At pamangkin ay pakiwataan. Hindi ako eksperto sa Maranao, Kuya Bono, kasi sa mga anak o mga bata, Tagalog, Cebuano at English naman ang salita namin.
Mostly English kasi nga yung ibang pinsan ko ay sa mga exclusive schools nag-aaral. Athenaeum, Springdale, Woodridge at kung saan-saan pa. I actually never cared kung saan nanggagaling ang kayamanan ng mga uncles at aunties ko kasi isa sa mga rule ay huwag makialam hanggat wala ka pa sa posisyon. Tuloy tayo sa pagkilala sa angkan ni Papa. So si Uncle Osbal na siyang pinaka-powerful ay may 3 asawa. Ang pangatlong si Uncle Rahim ay 3 din ang misis. Pang-4 ay babae ulit, si Auntie Sarah. Then si Papa na siyang may pinakamaraming asawa, 4. Pang-6 si Uncle Datu na 1 lang ang asawa at bunso si Auntie Zaida na syempre dahil babae ay 1 lang ang asawa. Ang mga uncles at aunties ko na nabanggit ko Kuya Bono ay mga anak lang ni Lolo sa una at original niyang asawa. 3 din ang naging asawa ni Lolo at ang mga ito pati ang mga anak nila ay sa compound din nakatira. Hindi ko nalang babanggitin ang mga pangalan nila basta sa pagkakaalam ko nasa kulang 10 families din ang binuo ng 2 pang asawa ni Lolo at mga ito ay may mga anak na rin at mga apo. Napakarami kong pinsan Kuya Bono pero sa maniwala at sa hindi hanggang sa panahong ito ay hindi ko sila kilala lahat kahit sa iisang compound kami noon nakatira. Isa sa bilin ni Mama, huwag kong sasabihin kahit kanino na may sakit siya. Hindi daw pwedeng malaman lalo na ng ibang asawa ni Papa at higit sa lahat kay Uncle Osbal. Idagdag ko na rin Kuya Bono na kami ni na Mama at Abdel ay kinailangan na ring maging Muslim. Pero before that ay mayroon kaming lecturer sa Quran. Mayroong prayer building sa loob ng compound na napapalibutan ng magagandang garden. Doon kami nagdadasal tuwing asar o afternoon ng Biyernes. Pero sa mga regular days, sa bahay na lang kami nagpipray. Tuwing Friday, pagkatapos ng prayer ay may family day kami at hindi madaling umabsent doon. Tuwing Friday mo makikita kung gaano kadami ang nakatira sa compound. Karamihan ay kabataan. Maraming pagkain at drinks sa family hall na katabi ng prayer building. Parang may party kasi, nakaset up din ang maraming tables and chairs at kadalasan ay catering ang pagkain. Una kong naging close ang magkapatid na sina Hana at Alma. Mga anak sila ni na Uncle Datu at Auntie Johanna. Si Auntie Johanna ay dati ring Kristiyano na tubong Leyte. Napakaganda ni Auntie Johanna Kuya Bono kaya siguro takot na takot si Uncle Datu na mag-asawa ng iba. Sabi ko noon, ano pa ba kasing hahanapin niya? Na kay Auntie Johanna na lahat, talino, ganda at higit sa lahat, kabaitan. Siya ang naging sobrang ka-close ni Mama Kuya Bono. Kasama din si Auntie Rasmia na isa sa mga asawa ni Papa. Silang 3 ang laging magkakasama at nung una, kami naman ni Hana at Alma. Mas matanda sa akin ng 1 taon si Hana. Mas bata sa akin ng 1 taon si Alma. Mababait sila Kuya Bono at magaganda. Anong binatbat ng Catherine Bernardo mo sa mukha ni Hana? Ang puti at ang kinis pa. At babaeng babae sila. Ang titino, ang hihinhin kaya naman nahirapan talaga akong makibagay noon sa kanila. Dahil nga ako ay isang burara. Dahil kina Hana at Alma ay marami akong nalamang kwento tungkol sa mga tao sa compound. May ilan na raw nag-suicide, babae at lalaki, dahil sa love life na hindi raw pwedeng hindi pakialaman ng pamilya.
Marami nang naglayas at piniling mabuhay sa malayo, yung hindi mahahanap ng mga tao ni na Papa. Noon ako nagkaroon ng idea na pwede naman palang lumayas. Ang problema ko lang noon ay kung saang lupalop ng mundo ako pupunta para hindi nila ako mahanap. Minsan ay nalibot namin ang bandang likod ng compound. Kasama ko si Hana noon at isang pinsan naming bading pero hindi nagpapahalata dahil bawal. Napakalawak pa ang lupain sa likod. Kahit 100 bahay siguro o higit pa ay kasya pa doon. Maraming puno, matataas ang damo at may sapa doon na madumi at mabaho ang tubig dahil karugtong yun ang sapa na nasa squatters area. Ang buong compound ay napapalibutan ng mataas na bakod na may barbed wire sa itaas. Pati yung parteng iyon sa sapa, palabas ng compound ay may bakod din. May malaking imbornal lang sa ilalim ng bakod. At dahil mababaw lang ang tubig ng sapa noon ay nasilip ko ang loob ng imbornal. Sa gitna ay may rehas na yari sa matatabang bakal, dahilan para maipon ang malalaking piraso ng basura doon. Sure ako na walang tao ang makakalusot sa imbornal, papasok o palabas ng compound. Pero nakita ko ang isang punong kahoy na nakadikit sa mataas na bakod. Naisip ko na kung aakyat ako sa puno, lalambitin ako sa isang sanga na nakalagpas sa bakod, makakatakas na ako. Nagka-interes akong tingnan mabuti noon ang lugar na yon dahil sa plano kong pagtakas sa takdang panahon. Alam ko kasi na isang araw ay hindi ko na rin matitiis ang hindi namin pagkikita ni Adriel. Alam ng office ni Ate Nora ang mga Facebook accounts namin pati password, pero maiisahan ba nila ako? Ang dali lang namang gumawa ng account na siyang ginamit ko para makachat si Adriel at ilang friends ko. At para hindi mahalata ni na Ate Nora ay ginagamit ko pa rin ang lumang Facebook ko pang chat sa matitino kong kaibigan at kina Hana at Alma. Pero kay Adriel, sa secret Facebook ko kami naglalambingan. Sa school kung saan ako nagtapos ng high school, napakaraming gwapo. Karamihan pa ay anak ng mayayaman. Pero that time ay hindi ako na-fascinate sa mga gwapo dahil gwapo din naman ang boyfriend kong si Adriel. At nagsawa din ako sa katitingin sa mga gwapo dahil sa compound ay napakarami ding gwapo, pero mga kamag-anak ko nga lang. Isang araw ng Kuya Bono ay nagtangka akong tumakas sa school para makipagkita sana kay Adriel sa Cebu. 9th monthsary kasi namin noon at matagal nang hiling ni Adriel na sana magkita naman kami. Sana daw makagawa ako ng paraan. Gumawa ako ng letter noon na kunwari ay sinulat ng teacher ko para payagan ako ng guard sa gate na makalabas. Kunwari ay may inutos sa akin pero hindi naniwala ang guard. Ang sabi sa akin ay tawagin ko raw ang teacher ko at siya ang makipag-usap sa kanila. In short, hindi ako nakalabas. Ang sama ng loob ko noon kasi muli ay alam kong na-disappoint ko na naman si Adriel. At syempre ang sarili ko because God knows kung gaano ko na rin siya sobrang nami-miss noon. Ang masakit, hindi natagalan ni Adriel ang ganong setup namin. Isang gabing malakas pa ang bagyo ay nag-text siya at ang sabi niya, I have to be honest with you. Hindi ko na kaya ang setup natin. At aminin ko, may iba na ako.
Sobrang sakit nun, Kuya Bono. Grabe ang iyak ko sa kwarto ko noon at iyon ang dahilan kung bakit nagtangka akong tumakas sa compound kahit na napakalakas ng ulan at hangin. Naglagay ako ng mga damit sa backpack ko. Lumabas ako ng bahay pasado 12:00 ng madaling araw. Para akong magnanakaw noon sa loob ng bahay dahil sa maingat kong kilos sa paghahanap ng mga kailangan ko. Flashlight, payong at raincoat. Matinding lakas ng loob ang inipon ko noong tumakbo ako sa likod ng bahay patungo sa malawak na bakanteng lote sa likod. Ang lakas ng ulan at hangin pero alam kong tamang timing yun dahil hindi nakakapagronda ang mga security. Tiyak, makakatakas ako. Kaya lang, Kuya Bono, pagkaraan ng ilang minutong pagtakbo at pagsagupa sa malakas na hangin at ulan, narating ko ang sapa na naging napakaluwang at umaapaw pa ang tubig na napakalakas ng agos. Natakot ako dahil hindi ako magaling lumangoy. Baka't tangayin ako ng agos papuntang Imbornal at doon ay matatrap ako at doon na ako malalagot. Naaabot ng liwanag ng dala kong flashlight ang kinaroroon ng puno na nakadikit sa bakod na siyang balak kong akyatin para makatawid sa kabilang bakod. Malapit lang ang punong yun kapag nakatawid na ako ng sapa pero alam kong imposible yun dahil sa lalim ng tubig at lakas ng agos. Dinaig ako ng takot, Kuya Bono, kaya hindi ako tumuloy. Umuwi ako pero sabi ko sa sarili ko noon, tatakas ulit ako kapag hindi na bumabagyo. Abril ng taong iyon ay nagtapos ako ng high school. Break na noon sina Adriel at ang ipinalit niya sa akin at muli akong tinitext at tinatawagan ni Adriel at sinabi niyang ako daw talagang mahal niya at aasa na lang daw siyang isang araw ay magkikita din kami. Tinanggap ko ulit siya, Kuya Bono, kasi mahal ko talaga siya. Nangako ako sa kanya na makakatakas ako pero kailangan kong lumayo. Ang sabi ni Adriel, dadalhin daw niya ako sa Maynila at sa Maynila kami magsasama. Buwan ng Mayo ng taon ding yon, ipinatawag ako sa admin office, sa office na Atenora. Pagdating ko doon ay naroon sina Papa at Uncle Usbal at syempre si Atenora. Natakot ako sa tingin ni Uncle Usbal, lalo na nung mapansin kong hawak niya ang report card ko sa school. Ang sabi niya, "You're not doing good in academics. These grades are the worst I have seen so far." Sabi niya pero medyo nakangiti. Si Papa ay nakatingin lang sa akin pero makaraan ng ilang saglit ay nagsalita si Papa at ang sabi, "I don't think you still need to go to college. Next year, when you're 18, mag-asawa ka na lang." Aminado ako, Kuya Bono, na mabababa talaga mga grades ko sa card ko kasi hindi talaga ako nag-aaral mabuti. At okay lang sa akin yung sinabi ni Papa na kapag 18 na ako ay mag-asawa na lang ako. Okay lang kung si Adriel lang mapapangasawa ko pero sobrang kasuklam-suklam para sa akin ang sinabi nila na pinsan ko ang mapapangasawa ko. Nagulat at nagtaka ako nung una. Pinsan ko aasawahin ko. Pero agad ko ring na-realize na
pwede yon sa Islam. Hindi ako ang una kung sakali. May dalawa ng magpinsan ang nagkapangasawahan sa loob ng compound at may masaya na silang pamilya. Ginagawa nila yun para daw hindi na mapunta sa ibang pamilya ang kayamanan at impluwensya ng pamilya. Pero ako, hindi ko yan matanggap. Hindi ako nagsalita ng pagtutol sa harap ni na Papa at Uncle Usbal pero lalo lang tumindi ang pagkagusto ko noon na makatakas. Araw-araw ay naghihintay sa akin si Adriel at sobrang napapanahon talaga kung makakatakas ako bago ang pasukan dahil dati nang sinabi sa akin ni Adriel na dito siya sa Maynila mag-aaral ng college at ang plano namin ay magsasama kami sa isang paupahan. Magsishare kami sa allowance niya, mag-aaral siya at ako naman ang mag-aalaga at magsisilbi sa kanya. Gusto ko yun, Kuya Bono, dahil sa totoo lang, wala naman talaga akong ambisyong yumaman o makapagtrabaho. Ang gusto ko lang ay makasama si Adriel araw-araw sa buhay ko. Makaraan ng isang araw matapos akong ipatawag sa admin office ni na Uncle Usbal ay muli akong pinatawag pero kasama na si Mama. Pagdating namin doon ay hindi lang sina Ate Nora, Papa at Uncle Usbal ang nadatnan namin sa opisina kundi may 3 tao pa. Nakikita ko rin sila sa loob ng compound, sina Auntie Siti at Uncle Omar at si Ali na panganay nila. At si Ali, Kuya Bono, ang pinsan kong ipapaasawa daw nila sa akin. Si Uncle Omar ay anak ng pangatlong asawa ni Lolo kaya hindi sila powerful. Sunod-sunuran lang sila kaya't alam kong hindi sila makakakontra. Sa totoo lang, gwapo naman si Ali. Matangkad, mabuti, at matanda lang siya sa akin ng 3 taon. Nagtatrabaho na siya noon sa kumpanya ng pamilya kahit hindi rin siya tapos ng college kaya nasa labor department siya ng isang factory. Ang bahay ni Uncle Omar ang nasa pinakalikod ng compound. Sila ang pinakamalapit sa sapa, kaya't ang luwang ng garden sa likod nila. Mababait sila, Kuya Bono, at noon nga ay kaagad akong nayakap ni Auntie Siti at sinabi pang kinabukasan ay ipapasundo niya ako para daw makapag-usap kami sa bahay nila. Nangyari yun, Kuya Bono. Kasama ko din si Mama noon na wala din talagang pagtutol sa pagpapakasal ko kay Ali. Hindi ko kinausap si Mama tungkol doon dahil alam ko namang hindi mangyayari ang kasal na yon dahil makakatakas ako. Malalayasan ko sila. Itinakda ang kasal namin ng June 2013, Kuya Bono. Mahigit 1 buwan lang mula nung ipatawag kami sa opisina. Pero April 23, 2013, alas 12 ng madaling araw ay isinagawa ko na ang pagtakas ko. Tinahulan ako ng mga aso ng mga bahay na pinakalikod, kahilera ng bahay ni Uncle Omar. Lalo ko pang binilisan ng takbo ko dahil ayokong malapa ako ng aso. Bagong-bago ang battery ng flashlight ko noon kaya't napakaliwanag nito. Natawid ko ang sapa dahil mababaw lang ang tubig pero kadiri ang mga paa ko noon dahil putik pala ang ilalim ng sapa.
tuloy ay naging napakadulas ng sapatos ko nung nagtangka akong akyatin ang punong kadikit ng bakod. Hindi pa ako nakakataas ay dumaos-dos na ako pababa. Mabigat din kasi noon ang backpack ko. Bumagsak ako sa damuhan pero sobra ang naging gulat ko nung makita kong may tao at inaabot niya ang kamay niya para alalayan akong tumayo. Dinampot ko ang flashlight kong nabitawan ko nung mahulog ako at inispatan ko siya. Si Ali. "Tumayo ka, bilisan mo. Baka makita tayo ng mga guard." Narinig kong sabi niya hanggang sa napansin kong naka-backpack din siya. "Bakit? Tatakas ka din?" Tanong ko pero siya ay napalingon sa lugar ng mga bahayan. Bigla niya akong hinila. Hawak niya ang kamay ko noong sabay kaming tumakbo palayo sa puno. Paglingon ko sa bandang likod namin ay nakita ko may mga taong may hawak ding flashlight at malamang ay mga security na hahabol sa amin pero malayo pa sila. Pakiramdam ko noon, Kuya Bono, ay ang daming sugat sa paa at sa braso ko dahil sa mga talahibang sinagasaan namin. Hanggang sa narating namin ang portion na may mga garden, mga gulay na halatang katatanim lang. At sa pinakadulo ay matataas na talahib pero pinasok namin ang talahiban na yon at nagulat na lang ako nung makita kong tinanggal ni Ali ang mga tuyong talahib at tumambad ang hukay sa tabi ng bakod. Medyo malalim at makipot pero kasya ang tao. Pinasok namin yung Kuya Bono at yun ang nagdala sa amin ni Ali sa kalayaan mula sa compound. Mabilis na takbuhan pa rin sa kakahuyan hanggang sa marating namin ang isang barangay. Isang bahay ang kinatok ni Ali. Binuksan yun ng isang tomboy na mataba. "Dito muna tayo. Pagliwanag, tsaka tayo aalis para siguradong hindi nila tayo mahahanap." Bakit tumakas ka din, Ali? Mahabang kwento. Ayaw mo din magpakasal? Tama ba ako? Hindi. May iba akong dahilan. Ano yun? Hindi ko pwedeng sabihin sa'yo dahil hindi pa siguradong makakalaya talaga tayo. Delikado pa tayo, Armina. Hindi pa tayo sure. Matulog ka muna para may lakas ka bukas. Hindi ako nakatulog, Kuya Bono, dahil masaya ako. Sobrang saya. Hindi na sumasagot si Adriel sa tawag ko ng oras na yon. Tulog na siguro pero marami akong text sa kanya. Sinabi ko sa text ko na nakatakas na ako at sa wakas ay magkakasama na kami. Hawak ni Adriel ang magkabilang balikat ko. Ang saya ng ngiti niya habang nakatitig siya sa mga mata ko. Hinawakan niya ang mukha ko. Umikit ako dahil hahagkan niya ako. Pero nagulat ako dahil parang sinampal niya ako. Pagmulat ko ng mga mata ko, mukha ni Ali ang nakita ko. Panaginip lang pala yung kay Adriel na yon. Gumising ka na, maliwanag na. Eto magpalit ka ng SIM card mo. Noon, Kuya Bono, ay bumangon ako. Nakita ko si Bern sa kusina, nagluluto. Siya yung tomboy na kaibigan ni Ali kung saan kami nakitulog. Bakit? Tanong ko kay Ali habang hawak ko ang SIM card na binigay niya. Para makasigurado. Baka matrack tayo ni Nabapo Osbal dahil sa SIM card na luma natin. Bilisan mo, magbalik ka na. At pagkakain natin, aalis na tayo. Nung tingnan ko ang relo ko, Kuya Bono, ay pasado 4:00 pa lang ng madaling araw. At nung tingnan ko ang cellphone ko ay wala pa ring reply
si Adriel sa mga text message ko. Bago mag alas 6 ng umaga, Kuya Bono, ay nasa Cebu City na kami. Marami ng tao noon at pansin kong alerto talaga si Ali. May mga pagkakataong bigla na lang siyang hahawak sa kamay ko, hihilain ako at ikukubli sa kung saan kapag may napansin siyang taong nakatingin sa amin. Talagang alerto siya at gustong makasiguro. Hinila ko ang kamay ko sa pagkakahawak niya nung makarating kami malapit sa simbahan ng Guadalupe. Dito na ako, Ali. Tumitig siya sa mukha ko. Saan ka pupunta? Sa boyfriend ko at saka sa lola ko. Maghiwalay na tayo dito. Hindi niya inalis ang titig niya sa mga mata ko hanggang sa, di sige, mag-iingat ka. Ikaw din. Sagot ko bago ako humakbang para pumasok sa simbahan. Hanggang sa napalingon ako dahil gusto kong tanungin si Ali kung bakit tumakas din siya. Kaya lang malayo na siya. Kaya hinayaan ko na lang. Muslim na ako nun, Kuya Bono, pero pumasok ako sa simbahan ng Katoliko. Nagdasal lang ako ng konti. Hiniling ko lang sa Diyos ang patnubay niya sa amin ni Adriel. Pagkalabas ko ng simbahan ay sumakay ako ng tricycle papuntang Sapang Dako. Diretso ako kina Adriel bago ako pupunta sana sa lola ko. Wala pa ring reply si Adriel noon sa mga text message ko. Tingin ko'y mahimbing pa ang tulog niya. Nag-doorbell pa rin ako nang marating ko ang gate nila. Katulong ang nagbukas pero hindi kaagad ako pinapasok. Pumasok ulit siya sa loob ng bahay at paglabas niya ay kasama niya ang mami ni Adriel. Noon, Kuya Bono, ay dinaga ang dibdib ko. Lalo na nung makita kong matalim ang tingin sa akin ng mami ni Adriel. Umagos ang masaganang luha mula sa mga mata ko habang marahan ang paghakbang ko palayo sa gate ni na Adriel. Ipinagtabuyan ako ng mami niya. Huwag ko raw guluhin ang buhay ng anak niya. Mabilis kong pinahid ang luha sa mga mata ko nung makarating ako sa tapat ng bahay ni Lola. Nagulat ako at mabilis na nagtago nang makita ko sa likod ng bahay ang lalaking kausap ni Lola. Isa sa mga tao ni na Papa. Nakita ko rin ang van na nakaparada sa medyo malayo sa bahay ni Lola. Isa yon sa mga van na pagmamay-ari ng compound. Naisip ko noon talagang hinahanap pa rin kami. Mabilis akong lumakad palayo at narating ko ang hillside. Doon sa mismong ilalim ng puno kung saan kami huling nagsama ni Adriel. Kung saan unang may nangyari sa amin. Kung saan una ko siyang sinagot noong magti-13 pa lang kami. Doon ako sa ilalim ng puno nagstay ng kulang 2 oras. At wala akong ginawa kundi ang pagringin ng cellphone ni Adriel. Hindi mabilang kung ilang beses hanggang sa pasado alas 7 ay sinagot niya ang tawag ko pero ang sabi niya, paalis na kami papuntang Maynila. Bakit kasi nagpunta dito? Grounded na tuloy ako. Adriel, di ba may usapan tayo? Magsasama tayo sa Maynila. Imposible na ngayon yon dahil sasamahan na ako ni Mami doon. Ha? E paano na tayo? Ewan ko. Ikaw kasi, nagpunta ka ba dito? Sige na, tinatawag na ako.
Hindi ko alam kung anong totoong sitwasyon ni Adriel nung oras na yun, Kuya Bono, pero sobra akong nagulat at nalungkot sa mga narinig ko mula sa kanya. Naguluhan ako kasi ang alam ko, mahal niya ako at gustong gusto niya akong makasama, pero bakit ganun? Bakit parang kasalanan ko pa? Hindi ko alam kung anong gagawin ko nung oras na yun, Kuya Bono. Hindi ko rin alam kung saan ako pupunta. Kung pupunta ako kay Lola, kahit wala na doon ang mga tao ni na Papa, siguradong ipagtatabuyan pa rin ako ni Lola. Naisipan kong pumunta kay Leonie. Siya ang kaibigan kong pinakamalapit dahil taga Golden Valley lang siya. Tinawagan ko siya nung nakasakay na ako ng tricycle, pero agad siyang nagsorry dahil hindi daw ako pwedeng pumunta sa kanila dahil kagagaling lang daw doon ang mga tao ni Papa at ang babastos pa daw nila. Bumalik ako sa Guadalupe Church, Kuya Bono. Alam ko kasing hindi nila ako hahanapin sa simbahan ng Katoliko dahil nga Muslim ako. Sa simbahan ay nagdasal ulit ako at nagmakaawa ko na sana tulungan ako ng Diyos sa sitwasyon ko. Kasalukuyan ako nagkaluhod at nagdadasal nung magring ang phone ko. Natakot akong sagutin yon dahil bagong number. Kaya lang naisip ko rin kaagad na bago lang din ang SIM card na bigay sa akin ni Ali. Tumigil ang pagriring ng phone ko nung nakaupo na ako, pero tumunog. Nag-text ang tumatawag at ang sabi, "Si Ali to. Kumusta yung lakad mo?" "Hindi okay, Ali. Hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi ko rin alam kung saan ako pupunta. Ikaw, nasaan ka na? Nasaan ka ba?" "Nandito ako sa simbahan." "Armina, nag-aabang na ako ng bus papuntang Pulambato. Kung gusto mo sumama sa akin, susunduin kita dyan." Umuo na lang ako kay Ali, Kuya Bono, na sunduin niya ako kasi wala talaga akong mapupuntahan at natatakot akong mahuli ng mga tao ni Papa. Ang Pulambato ay ferry terminal sa Bogo City at naroon ang terminal ng Roro Bus papunta dito sa Maynila. Inasa ko na lang kay Ali ang kaligtasan ko noon, Kuya Bono. Napakatagal ng biyahe sa Roro Bus. Inabot yata kami ng 40 hours bago nakarating ng Maynila. Pero sa mga oras na kasama ko si Ali, Kuya Bono, ay ipinakita at ipinadama niya sa akin ang pag-aasikaso, pag-aalala na parang espesyal ako sa kanya. Nung una, naaasiwa ako kasi nga magkamag-anak kami. Ama niya ang anak ng lolo ko. Magkapatid sa ama ang mga ama namin. Pero habang tumatagal sa biyahe, Kuya Bono, lalo na nga sa sandaling nakasakay kami, nakakatulog ako sa tabi niya, nakasandal ako sa katawan niya, ay nawala ang pagkaasiwa ko sa kanya. Sa tagal at haba ba naman kasi ng biyaheng yun. Marami na rin kaming napagkwentuhan at nagugulat na lang ako sa mga kwento niya. Nakita daw niya ako nung unang pagkakataong nagtangka akong tumakas noong malakas pa ang bagyo. "Natakot ako para sa'yo nung una kang mag-ikyas. May bagyo pa. Buti, natakot ka sa sapa." "Talaga? Nakita mo ako?" "Oo. Gusto kitang sundan noon kaya lang may sakit kasi si mama noon. At wala pa si Papa kaya hindi ako makaalis. Pero Armina, yung ginawa mong yun ang nag-inspire sa akin. Binuo ko ang loob ko na isang araw, tatakas din ako." "Bakit kailangan mo ding tumakas, Ali?"
Di ba? Nagtatrabaho ko na sa kumpanya. Sa factory lang ako at wala pa akong sariling pamilya kaya minomonitor pa rin nila ang kilos ko. Nung umuo ka kina Bapo Usbal na magpakasal ka sa akin, ramdam ko na hindi ka seryoso at dama ko noon yung plano mong tatakas ka ulit. At mula noon, gising ako hanggang madaling araw. Laging nakataraw sa bintana ko. Inaabangan ang muling pag-ikyas mo. May vegetable garden ako sa dulo ng compound. Malapit dun sa puno na aakyatan mo sana. Pero front ko lang yan dahil ang totoo, palihim ako naghuhukay ng lagusan sa bakod. Pero Ali, di ba mas madaling tumawid sa bakod kung aakyat ka lang sa puno? Oo, siguro. Pero babagsak ka sa talahiban na may maraming ahas. Kinilabutan ako sa pagkakabanggit niya ng ahas, Kuya Bono, dahil yun talagang hayop na kinatatakutan ko. Lihim pa ako nagpasalamat noon dahil hindi ako natuloy sa pagtawid sa bakod sa pamamagitan ng pag-akyat sa puno. Nasasakop na ng Maynila ang bus nung gisingin ako ni Ali. Nandito na tayo sa Manila. Napaluha ko nun, Kuya Bono, kasi ramdam kong talagang malaya na ako. Inakbayan ako ni Ali at ang sabi niya, alam mo, kung iyakin lang ako, iiyak din ako. Ang sarap sa pakiramdam na malaya ka na. Napatitig ako sa mukha ni Ali bago ko muling tinanong ang, bakit tumakas ka din, Ali? Pinagmasdan niya ang mukha ko, Kuya Bono, bago siya sumagot ng, hindi ako karapat-dapat doon. Kasi anak ako ni Mama sa ibang lalaki. Ha? Ibig sabihin, hindi tayo magkamag-anak. Tango ang isinagot niya sa akin. Pero Ali, alam mo na Uncle na hindi kanya anak? Hindi. At hindi niya pwedeng malaman dahil mapapahamak ang mama ko. Bakit ka umalis? Bakit mo iniwan ang pamilya mo? Wala naman palang nakakaalam kundi kayo lang ng mama mo. Hindi na kaya ng konsensya ko, Armina. Ayoko sa lahat yung nagpapanggap ako, yung nanluloko ako ng tao. At saka hindi rin ako magaling magsikreto. Ganun pa? Ano kayo magiging buhay natin dito sa Maynila? High school graduate lang ako, Ali. Hindi ko alam kung paano mabuhay dito. Ako bahala. Ako ang gagawa ng paraan. Magtiwala ka lang sa akin. Noon, Kuya Bono, ay nakipagtitigan ako kay Ali hanggang sa muli siyang nagsalita. Armina, hindi ko talaga kaya magsekreto Kaya may aaminin ako sa'yo. Mahal kita. At gusto talaga kitang maging asawa. Nakahanap kami ng matitirhan ni Ali. Isang maayos na apartment. Marami siyang pera, Kuya Bono, dahil liban sa ipon niya ay binigyan pa daw siya ng mama niya. Pinayagan siya ni Auntie City na magikyas o tumakas pero naging madrama daw ang paalaman nila dahil alam nilang mahirap na ulit bago sila magkita. Nakahanap ng trabaho si Ali sa isang factory dahil mahaba-haba rin na experience siya sa factory ng pamilya sa Cebu. Pasensya na lang, Kuya Bono, kung hindi ko na mababanggit kung saan kami dito sa Maynila dahil sa totoo lang ay nagtatago pa kami. Maging si Mama ay hindi niya alam kung nasaan kami pero nakausap ko na siya minsan gamit ang peking Facebook ko.
Inamin sa akin ni Mama na wala siyang sakit. At kaya lang daw talaga siya nagdesisyon na pumunta kami kay Papa para daw madisiplina ako. Pero apparently ay nabigo siya. Kinonfirm ko rin kay Mama na totoo ang hinala nila na magkasama kami ni Ali. Oo, Kuya Bono, nagsama kami ni Ali pero naghiwalay din kami dahil kay Adriel. Nakapagtrabaho ako noon bilang sales lady at doon ako pinupuntahan ni Adriel. May isang araw na day off ko, nagkita kami ni Adriel. Inaya akong mag-hotel pero hindi ako sumama. Hindi ko alam na nakita pala ako ni Ali nung paalis ako ng apartment. Bababa pa lang daw siya ng taxi noong sumakay naman ako sa isang taxi. Sinundan niya ako at nakita niyang nagkita kami ni Adriel sa isang mall. Sinundan kami ni Ali, minanmanan. Noong dumating ako ng apartment, dumating din siya at noon niya ako kinumpronta. Nag-away kami, pinagpili niya ako at hindi tamang timing yung pagpiliin niya ako dahil katatapos nga lang kami mag-away, alang namang siya ang piliin ko. So si Adriel ang pinili ko. Aminado ako, Kuya Bono, mali ako. Kasi magkasama na kami sa isang apartment ni Ali. Pero lingid sa kaalaman niya ay nakikipag-communicate ako kay Adriel. Pero sa totoo lang, Kuya Bono, sa isang taon kaming nagsama sa apartment ni Ali ay magkahiwalay kami ng kwarto dahil napaka-conservative niya. Hindi daw pwedeng may mangyari sa amin dahil hindi pa kami kasal. Kaya nga sobra ko talaga siyang na-disappoint nung aminin ko na kami pa ni Adriel. Nung araw na mag-away kami, nag-alsabalutan ako. Umiyak sa galit si Ali pero hindi niya ako sinaktan. Hindi rin niya ako pinigilan. Tinawagan ko si Adriel nung nasa kalsada na ako at naghihintay ng taxi. Sinabi kong naglayas na ako. Magsabi ko pa, sunduin mo na ako dito, Adriel. Pero ang sagot niya sa akin ay, teka, bakit? May ginagawa ako eh. Na-disappoint na naman ako sa sagot niyang yon. Marami pa siyang sinabi pero hindi na pumasok sa utak ko dahil naalala ko lang noong unang pagkakataong nasa alanganing sitwasyon ako pero hindi niya ako tinulungan. Nagalit pa siya, sinisi ako, pinagtabuyan ako ng mami niya at wala siyang ginawa. So that time, Kuya Bono, ay pinatayan ko na lang siya ng cellphone at bumalik na lang ako kay Ali. Last December 2019 lang kami nakasal ni Ali, Kuya Bono. 24 na ako noon at 27 naman siya. Wala kaming kasamang magulang nung ikasal kami kundi mga guardians lang na nakatatandang kaibigan namin. August 27 ito lang taong ito, 2022 ay isinilang ko naman ang panganay namin ni Ali, Kuya Bono. It's a baby boy na pinangalanan naming Rohan, nang ibig sabihin ay kind-hearted. Ipinanganak na Muslim ang asawa ko, Kuya Bono, kaya nagtino na rin ako at ginampanan ko na rin ng buong puso at kaluluwa ang tungkulin ko, hindi lang sa aking mag-ama kundi maging kay Allah. Sallahu ailahi wasalum. Hanggang dito na lang, Kuya Bono, sana po'y mabasa mo rin ang kwentong ito. Solid kahugot po ako mula pa nung magbuntis ako at hindi na nakakapagtrabaho. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Mina.
Kahugot na Armina, para sa akin, you are not that bad. Except that part of your life, nung kabataan mo na nawalan ka ng respeto sa mama at lola mo, sumasagot-sagot ka, hindi ko gusto yon kahit sino. Ayaw ng kahit sino ng kabataan na walang respeto sa magulang. Kaya lang, meron ka kasi pinagdadaanan noon at I know na yung mga magulang na uunawaan nila yan. Kaya nga magulang sila eh. Hindi ka nila huhusgahan sa ugali mo sapagkat alam nilang meron kang pinanggagalingan. You are not bad for me kasi hindi ka easy girl. Marami kang nakirelasyon kaya lang hindi mo binigay yung importanteng bagay sa'yo. At yung pagbibigay mo, pag-give in mo kay first love ay nauunawaan ka rin yun kasi you love him so much. At least isa lang. Until you found the right man who was destined to be your husband. Hindi ka bad doon sa part na inaya ka na mag-hotel ni Adriel nung time na nagsasama na kayo sa isang apartment ni Yali. Siguro, deep within you ay na-realize mo na mali yun at parang nagtitake advantage na lang si Adriel kasi he knows na magkasama kayo and then andyan pa rin siya umiiksena. Kaya lang naguguluhan ka kasi first love mo yun and siguro gusto mong i-treasure yung fact na siya yung una mong pag-ibig and that you still feel something for him. Kaya lang bumulaga yung katotohanan na parang nagte-take advantage lang siya sa'yo. At hindi talaga siya willing to be there for you sa oras na gipit ka. And I'm so glad sapagkat dumating ka sa point na na-realize mo kung sino talaga ang handang dumamay at hindi ka kayang iwanan. Congratulations for having Ali in your life. Kahugot na Mina, and thank you so much for sharing your beautiful story dito sa SIT Somewhere in Time. Thank you so much. God bless you sa inyong pagsasama at sana dumating din yung point na wala na kayong worries, hindi na kayo nagtatago and that you already have that courage to face yung mga taong kailangan nyong harapin, your parents especially. I know it's a long way to go para maging kontento ka sa buhay mo, lalo na dun sa pagiging asawa mo kay Ali. And I'm so sure kung magpapatuloy kayo sa pagiging mabuti ay Allah will grant your wishes so soon or someday. Again, thank you so much Kahugot na Mina for your beautiful story. At ngayon sa ating mga shoutout, nanguna sa nakaraang kwento si Jory Encarnacion, shoutout to you. Shoutout din kay Marlon ng Ilagan City from Elizabeth May. Shoutout sa mamang ko Milagros, also known as Baby Corcuera dito, Ranyag Ramon Isabela. Tapos ni Ruel, also known as Ella Corcuera. Good luck ti Penagpasam, Itilet, Itaading ko. Santo ni mahal ko ni Miss Princess V. Flores. Good luck hal. Tapos ni Manang Lia Corcuera. Makabirok kamit lang, tinasayat ka lalaki para kanya manang ko. Kararag lang. Makauray ata iti ayat manang ko from Nizel Corcuera. Marxis Guri, so shoutout to you. Ganun din kay Ann Lopez ng Singapore. Joe Ariola mula kay Moises de la Cruz. Shoutout sa mga anak kong sina Joshua Jess Datugan mula kay Roland Datugan. Shoutout po sa baby Renz ko. Shoutout po sa baby Renz Raptor ko from Irene Ruth Patil. Angeline Ballesteros of Caligyan, Burgos Isabela, shoutout to you. Ganun din kay Iris Del Prado and the Cray Larizabal of Cebu City. Romeo Jr. Solsoloy, shoutout sa'yo. Diyan sa Rizal Kalinga. Edmar Estrada na palaging nakasubaybay sa channel mo from Ann Joe Estrada. Lilet Busalanan of Hong Kong, shoutout to you. Ganun din kay Lai Nonato of Malaysia. Shoutout kay Hussein Lagua, Liarne Buensuceso and family of San Mariano, Isabela. Pa-shoutout din ang bago mong listener na si April Kate Del Santos Juania mula naman kay Samuel Granel of Tabuk City, Kalinga. Maraming salamat. Shoutout naman po sa asawa ko si Cesar, sa mga anak ko si Clarence, Chona Christian,
Sa dalawang manugang ko, sina Helen at Mary Jane, from Ma'am Corazon de Garcia of Talavera, Nueva Ecija. Miss Melody and Company of Istanbul, Turkey, shoutout sa inyo. Shoutout kay Angelina Bueno of Pamplona, Cagayan. Ganun din kay Ray Mikate, Miel Reyes. Shoutout po sa anak ko na si Rosaline Maranan from Zenaida Maranan. Pa-shoutout po sa pinakamamahal kong asawa at mga anak ko doon sa amin, Laya, West Tabuk City, Kalinga from Carla Durupan. Shoutout naman po pamilya ko, Tabangkura family sa Cagayan Valley at sa kuya ko po na nasa hospital ngayon, magpagaling ka from Joan Rose Tabangkura of Kingdom of Saudi Arabia. Get well! So mga kahugot, wala tayong magkakarinigan sa panibagong kwentong hatid ng SIT Somewhere in Time. Stay healthy, kahugot, stay safe, and advance Merry Christmas sa mga Katoliko, and God bless us all sa lahat ng religion.